So, ang topic po natin ay pinamagatan po pong tunay na pag-ibig sa kapatid. Tunay. Pag sinabing tunay, mayroon ba fake? Yes. Mayroon fake, di ba? May tunay. So, pagkakalang po natin yung tunay na pag-ibig sa kapatid. O sabi nga, sa mga kapatid. Ang sabi po na aklat po ng Juan, chapter 13. Dito tayo magsimula. Ito po yung pinaka-text po natin. Ang sabi po dito sa John 13:34, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon, magmahalan kayo. Kung paano po kayo minahal, gayon din naman magmahalan kayo. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Amen! Yes. Kaya sabihin mo muli sa iyong katabi, mahal kita sa Panginoon. Kasi yun po yung utos sa atin ng Diyos magmahalan. Amen. Sa buhay po natin bilang mga magkakapatid sa Panginoon, sabi ko may tinatawag po tayong pangkalahatang body. Sabi ko basta siya ay natutong tumanggap at sumampalataya sa ating Panginoon Jesus, siya po ay kapatid mo na sa Panginoon. Amen. Yung totoo yung totoong sumampalataya, tumanggap sa ating Panginoon Jesus, siya ay kapatid mo na sa Panginoon. Kahit ano po siyang, ano pong pangalan po ng kanyang church. Sabihin na po natin, GIL, Lord of Lord, o COP, o ano ba? Yung iba't ibang mga pangalan po ng church, kahit na sinasabi po natin sila ay mga solemn, sila po ay joyful, sila po ay mga kapatid na po natin sa Panginoon. At ang sabi sa atin ng Biblia ay magmahalan tayo. Amen! Bagamat sabi ko sa buhay po ng tao, wala pong perfecto. Lahat po tayo ay may kamalian, lahat po tayo ay may kahinaan. Ang mahalaga po doon sa kamalian at kahinaan, nandun po yung salitang pagmamahal. Amen! Kasi sabi po ng Bible, isang bagong utos ang ibinigay ko sa inyo. Ngayon, magmahalan kayo. Yun po yung sinabi, magmahalan kaya. Magmahalan kayo. Kaya, kahit ano po yung kahinaan ng kapatid mo, mahalin mo siya. Amen! Kahit nakita mo kung minsan dumadaplis, kung minsan nalilihis po ng landas, kung minsan nakakapagsalita pa po siya ng mali. So, wala kang karapatan na sabi ko sabihin mo sa kanya na hindi kita mahal. Kundi, ang dapat na maging laman ng ating mga puso at isipan na mahalin po natin siya. Kasi kapatid mo siya sa Panginoon. Amen! Kasi ang sabi ng Bible, kung paano mo kayo minahal, gayon din naman magmahalan kayo. Paano po ba tayo minahal ng Diyos? Tayo po ba'y mga perfecto? Hindi naman, di ba? Dami nga nating supply nung tayo minahal ng Diyos. Pero minahal po tayo ng Diyos. Kung paano daw tayo minahal ng Diyos, ganoon din daw po nating mahalin yung ating mga kapatid. Amen! Kasi yun po talaga yung utos sa atin. Kaya kung minsan, sabi ko bilang tao, hindi mo pwedeng hanapan o hanapin yung ugali mo doon sa kapatid mo. May kanya-kanya po tayong ugali, di ba? May kanya-kanya tayong alakasan, may kanya-kanya tayong kahinaan. Subalit ang mahalaga po doon, nandun po yung salitang pagmamahal. Amen! Amen! Kaya, tingnan mo na yung katabi mo. Kayo din yung magkikita sa langit. Kaya ngayon pa lang, magmamahalan na po tayo. Amen? Kasi, wala kang magagawa Mahal, kapatid mo siya At sabi dito sa uling talata, kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. So, kapag tayo daw po ay nakikitaan ng pagmamahal sa buhay ng bawat isa, sabi dito ng Biblia, makikilala ng lahat na kayo ay mga alagad ko. So, maganda ma-maintain po natin yung salitang pagmamahal. Amen? Bagamat, sabi ko sa mundo, yung mundo po kasi iba. Yung mundo, kung ano yung nakita kamalian, siya yung kapwa, kung pwede lang, siya yung umangat, yung kapwa ay bumaba. So tayo hindi po ganun yung ating mindset. Ang mindset po natin,
At ang nilagay ng Diyos sa ating mga puso ay yung salitang magmahalan tayo. Amen! Amen. So, may ilang puntos lamang po ako dito na gusto kong ipaunawa sa buhay ng bawat isa tungkol sa tunay na pag-ibig sa kapatid. Sabi dito sa una, pagmamalasakit sa kanyang kaligtasan. So, mahalaga na may malasakit po tayo dun sa kapatid natin. Kasi tumanggap na po siya ng kaligtasan. Ang sabi po ni Apostol Pablo sa Romans 14:1, sabi niya, dahil may pagmamalasakit po tayo sa kanya bilang isang kapatid sa Panginoon, sabi niya dito, tanggapin ninyo ang mahihina sa kanilang paniniwala at huwag makipagtalo sa kanya tungkol sa kanyang puro-puro. So sa buhay po natin, hindi naman po tayo talaga magkaka-level. Ang pamagat po dito sa Bible ay huwag hatulan ang iyong kapatid. Kasi kapatid po siya eh. So ang maganda mong gawin, tanggapin ninyo ang mahina sa kanilang paniniwala. So, hindi po tayo magkaka-level-level. Kagaya ko, iba po yung level ko, iba po yung level ko ni Mr. Lenin, iba daw Sunny, o sino pa mang nandyan, hindi po tayo magkaka-level-level. Ang maganda po doon, nandun po yung pagtanggap sa buhay po ng bawat isa. Kasi may mga mahina po talaga, may mga malalakas po talaga sa pananampalataya. Kaya ikaw na malakas, tanggapin mo yung kahinaan ng iyong kapatid. Kasi kapatid mo siya eh. Amen? Amen. Kasi may tinatawag po tayong kapatid sa pananampalataya, kapatid sa laman. So, ang pinag-uusapan po natin ngayong umaga, yung kapatid sa pananampalataya. At dahil kapatid mo siya sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesus, ang sabi dito ng Bible, tanggapin ninyo ang mahihina sa kanilang paniniwala. So, hanggang doon pa lang, so, wag mo siya husgahan kasi hanggang doon pa lang eh. Ang gawin mo, tulungan mo siya upang lumago pa siya, tumibay pa siya sa kanyang buhay pananampalataya sa Panginoon. Amen! Amen. Para wag tayong pumatol sa buhay po ng bawat isa. Kasi wala po tayong karapatang pumatol. Ang hatol lang sa buhay ng bawat isa, wala iba kundi yung Panginoon. Kung paano ka nabuhay bilang isang mananampalataya ng Diyos. At sabi ko ay paghatol ng Diyos kung paano ka bibigyan ng biyaya at pagpapala pagdating ng tamang panahon. Hindi ka hatulan na mapapahamak, kundi hahatulan ka upang makita doon kung paano ka nabuhay bilang isang mananampalataya ng Diyos. Wala ka na po sa paghatol na pupunta ka pa ng impyerno kasi tumanggap ka na kay Kristo. So, maganda, makita natin yun. Tanggapin ninyo ang mahihina sa kanilang paniniwala o sa kanilang pananampalataya. Amen? Amen. So, naalala ko po yung senior ni Pastor Paul noong last Sunday. Meron po talaga, kapag baby Christian pa, 10% pa lang siya. Kapag lumalago na siya, 20%, 30%, o hanggang sa maging, sabihin na po natin, 85%. Yun po yung paglago bilang sa mananampalataya ng Diyos. Kung ikaw ay 75, yung kapatid mo ay 35, tanggapin mo siya. Amen. Amen po ba doon? Amen. At sabi ko nga, dalawa po kasi klase yung paglago. Yung paglago, yung po ba matagal lang na dumadalo sa church, mayroon naman pong paglago na talagang umangat sa kanilang buhay pananampalataya sa Diyos. Dalawang klase pong paglago. Yung lumag po siya na matagal sa church. Hanggang sa ang natutunan lamang po niya sa Bible ay John 3:16. Kaya kapag tinanong mo, sister, ilang verse na ba yung alam mo sa Bible? O, yun lang, sasabihin mo ng mga natin doon noong una. O sige, yung may alam po ng 5 verse sa Bible. Matagal na, 10 taon na. Di pa nakalima. Ibig sabihin, lumago lang siya matagal po siya sa pagdating sa gawain ng Diyos. Yun ang po, lumagong pataas. Kahit 10, alam na po niya. So, hindi pwedeng iyan po natin yun, i-level. Kaya, kung ikaw, nag-level up ka, siya lumago lang sa pagdalo, so hindi ko siya pwedeng ipatay. Amen! Amen. Ang maganda po doon, tanggapin po natin siya dahil kapatid natin siya sa Panginoon. Amen!
Amen. So ano ba, yung sinabi po dito, yung may tayo pagmamalasakit sa kanya. Ang sabi dito, sa Galatia 6:1, ang sabi niya dyan, mga kapatid, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Subalit gawin nyo iyon ng pahinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ay matukso. So sabi dito ni Apostol Pablo, mga kapatid, so ang kinakausap po niya dito, mga mananampalataya po ng Diyos. Amen! Amen. Sabi niya, mga kapatid, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Kasi kapatid mo siya eh. May concern ka sa Kanya. Amen! Hindi yung nahulog ka po siya sa pagkakasala, bahala na siya. Total, matanda na siya eh. Ganun po ba yung sinasabi sa atin ng Bible? Ang sinasabi sa atin ng Bible, sabi niya, mga kapatid, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Paalalahanan po natin siya kasi mahal po natin siya sa Panginoon. Amen? Kumusta po yung mga kapatid natin na dati natin kasama sa gawain ng Diyos? Kumusta na po sila? Nasasabihan po natin ba sila na, oh, sister, brad, kumusta na kayo? Tagal na kayo hindi nakakadalo sa gawain ng Diyos, ha? Ano ba yung pinagdadaanan yung mga pagsubok? Ano ba yung pinagdadaanan yung mga problema? Ano ba yung pinagdadaanan nyo ngayon? Ano ba yung may tutulong ko sa inyo bilang kapatid nyo sa pananampalataya? Amen po ba doon? Kasi si Jesus, noong nabuhay siya dito sa ibabaw ng lupa, yung isang tupang nawala, hinanap po niya. Amen. Ganon po niya minahal ang tao. So kung ganon po tayo minahal ng Diyos, ganon daw po tayo magmahal sa ating mga kapatid. Amen. Nahulog na ka, inuhulog mo pa. Kawawa naman. Hindi po ganon. Ang utos sa atin yung nahulog, abutin po natin para makabangon po siya. Wala kang nagawa, nadapa eh. Ang maganda po nun, natulungan mo siya upang patuloy siyang tumayo at magpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya pinapaalalahanan po tayo ni Apostol Pablo tungkol sa pagmamalasakit sa ating mga kapatid. Hindi yung sabi ko nga, ikaw lang yung malakas, sila yung mahina. Kaya mapapansin natin na ginagawa natin kahit na kung minsan yung kapatid mo talagang parang sa tingin mo, umaayaw na. Anong gagawin mo? Tutulungan pa po natin siya para yung kanyang buhay pananampalataya ay maging matibay, maging malakas. Kaya yun po yung utos sa atin ng Diyos. Sabi nga, mga kapatid, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Tulungan po natin siya kasi naligaw siya. So kasi yung tupa sa Bible, nasabi nga po ng mga kwento, ano daw po sila, malabo daw po yung mata. So tayo naman po, hindi malabo yung mata. Amen? Kasi kung minsan, nabubulag po sila ng takbo ng mundo. At kung minsan, ganoon din po yung mga mananampalataya ng Diyos. Nabubulag po tayo sa takbo po ng mundo. At kung minsan, yung mali, nagiging tama na. Kaya kung wala magsasabi sa iyo, oh sister, brad, medyo ata naliligaw ka ng landas. At paalalahanan po natin sila na nandun po yung salitang pagmamahal. Amen! At pinanggit pa po ni Santiago, sabi po sa Santiago 5:19, tungkol sa pagmamalasakit sa mga kapatid, sabi niya dito, Santiago 5:19, mga kapatid, pinanggit pa rin po dyan, mga kapatid, talagang kapatid talaga yung responsibilidad. Mga kapatid, kung may kapatid kayong nalilihis naman po ito, ng landas. May nakita na ba kayo mga kapatid natin nalilihis po ng landas? Pag wala si Brad, tapos nabalitaan mo ba? Si Brad, ba't gano'ng maglakad nung nasa lubong ko? Nalihis ata ng landas.
So, paalalahanan po natin sila. Sabi dito mga kapatid, kung may kapatid kayong nalilihis ng landas at may isa namang umakay sa kanya upang magsisi, ito po yung gampanin po natin, akayin po natin sila. Amen! Ito ang tandaan ninyo, sino mang makapagbalik sa isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay ay nagliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at nagpapawi ng maraming kasalanan. So napakalaki po pala ng epekto po nito. Sino po ba yung nakita niyo kapatid dati na nalilis po na landas? Di ba? Kung minsan, para po bang wala na? Diba? Hayaan mo na. Ganun po ba? So sabi dito ng Bible, hindi eh. Sabi niya, at may isang namang umakay sa kanya upang magsisi, ito ang tandaan ninyo. Sino mang makapagbalik sa isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay ay nagliligtas. So, inililigtas po natin yung kanyang buhay sa kamatayan. Kaya, tingnan po natin. Sabi ko nga, ito po yung mga tunay na pagmamahal sa ating mga kapatid. Kasi kung hindi ka tunay na nagmamahal sa iyong kapatid, wala kang pakialam. Pero kung may tunay kang pagmamahal sa iyong kapatid, gagawin mo kung ano yung mga bagay na dapat natin gawin bilang mga mananampalataya po ng Diyos. Amen! Lalo na po sa panahon po natin ngayon, high-tech po tayo. Nandiyan po yung cellphone. Nandiyan po yung messenger. Pwede po natin silang kumustahin, di ba? Halimbawa, busy po tayo sa ating mga ginagawa. May mga cellphone naman po tayo. Lalo na po siya po ay hinahawakan po sa mga cellphone. Di ba? Hindi na siya tumatanong, oh sister, oh God, kumusta ka na? Naku, kumusta po natin sila? Na ipapaalala po natin sa kanila yung pagmamahal po ng Diyos. Kasi may pagmamalasakit po tayo sa kanilang kaligtasan. So, yun po yung una. Pangalawa, nandun yung pagmamahal. Pagmamahal. Sabi dito, pagmamahal sa kapatid. Yan. Maganda. Pagmamahal sa kapatid. Sabi dito sa aklat po ng Pilipos, chapter 4. Sabi dito ni Apostol Pablo, nakikiusap ako kina Laodicea at Syntyche na sila'y magkasundo na bilang magkapatid. Sa Panginoon, pinapakiusap ko rin naman sa iyo, tapat kong katuwang, tulungan mo ang dalawang babaeng ito, sila man ay kasama kong nagpagal sa pagpapalaganap ng magandang balitang kasama ni Clemente at iba pang mga kamanggagawa ko. Ang mga pangalan nila ay nakasulat sa aklat ng mananampalataya po sila, kapatid sa Panginoon. Kaya sabi po ni Apostol Pablo, nakikiusap ako kina Euodia at Syntyche na sila ay magkasundo na bilang magkapatid sa Panginoon. Amen! Bakit kaya babae yung ibinigay na halimbawa po dito ni Apostol Pablo? Palagay nyo. So, alam niyo po, napakahalaga yung magkasundo. Amen! Lalo na po ngayon, sabi ka po nila, Pasko. Pagpapatawan, pagmamahalan, pagpapatawaran. Kaya kung may tampo ka doon sa kapatid mo, kagaya po ni Euodia at Syntyche, magkasundo na po kayo. Amen! Sabihin mo nga sa iyo katabi, magkasundo na tayo kapatid. Sayang lang po yung panahon. Nandiyan yung tampuhan, sama ng loob, dinanakit, galit. Sayang po yung panahon. Amen! Kaya, yun po yung utos sa atin ng Diyos, magmahalan. Yung mundo, pag sinabing mundo, ito po yung mga tao hindi mananampalataya ng Diyos. Yung pagkapatawad nila tuwing December 25 lang. Tayo po hindi. Every day. Amen. Tayo po yung nagpapatawad at tayo po yung humihingi po ng
tawad. Kaya mahalaga yung salitang pagkakasundo bilang magkakapatid sa Panginoon. Bagamat sabi ko nga, hindi maiwasan talaga eh. Na kung minsan, nagtatampo ka. Kung minsan talaga, sumasama po yung loob mo doon sa kapatid mo. Kaya lang, ang utos po sa atin ng Diyos, magmahalan po tayo. Amen. Amen! Amen. Ako nga po, sabi ko bilang chairman po ng Kandaba, kung minsan, nagtatampo din ako sa mga kasama ko. Amen. Kaya lang, wala akong magagawa. Kundi mahalin sila. Okay? So, ganun din po sa Diyos, di ba? Kung minsan, may mga pagkakataon at nagtatampo ka doon sa kapatid mo, dahil ang utos po sa atin, magmahalan tayo, yun po yung ating ginagawa. Nilalampasan po natin yung salitang tampo, sama ng loob, hinanakit, o galit sa buhay. Ano pa? Yung sinabi po dito sa 1 John, yung salitang pagmahalan. Tayo umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napupot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang mga kapatid. Kung talagang mahal po natin ang Diyos, dapat mahalin po natin yung ating mga kapatid sa Panginoon. Amen! Amen. Kasi pagmamahal po talaga, wala po tayo, kahit ano po yung ano niya. Sabi ko nga, kung maganda yan, at may kagandahan talaga, mahalin po natin. At kung may kagwapuhan at kapogian, mahalin po natin. Amen. Kahit na may ugaling medyo hindi mo gusto, mahalin mo. Kasi wala kang magagawa. Yun po yung utos sa atin ng Diyos. Amen. Amen. Kasi sabi niya, ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat din umibig sa kanyang kapatid. Wala kang magagawa kundi mahalin mo siya. Lord, paano? Sige, mahalin mo siya kasi yan ang utos ko sa iyo, mahalin mo siya. At kung may nakikita kang kamalian, ipanalangin mo siya. Lord, sana yung kanyang kamalian, mapagtagumpayan niyang naputo, talagang lumago na siya sa kanyang buhay pananampalataya. Kasi kung minsan, Lord, kapag nakita ko, medyo nawawala po ako sa espiritu. Ganun po ba? Hindi ako makapagpatuloy sa paglilingkod sa iyo. So, alam niyo po ba kung bakit pinapahintulutan ng Diyos yun? Pinalalago lamang po yung ating buhay pananampalataya sa Diyos. Amen! Yung salitang pagmamahal. Kasi hindi mo pwedeng sabihin na nandyan na yung pusong mapagmahal kung mula doon sa mga bagay na kamalian at hindi tamang mga bagay na hindi mo siya namamahal. Yung salita daw pong pagmamahal, nadidevelop po yan sa mga bagay na hindi po kaibig-ibig sa buhay ng bawat isa. Kaya mahalaga, ma-develop po tayo doon sa salitang pagmamahal. Pangatlo, yung salitang pagpapatawad. Yun daw pong tunay na may pag-ibig sa kapatid, siya daw po yung taong mapagpatawad. Nandun po yung kanyang pagpapatawad sa kasalanan. Ang sabi po doon sa aklat po ng Matthew 18:21 to 22, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid na nagkasala sa akin? 7 beses po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7. Sabi dito, 70 ulit na 7. Ibig sabihin, walang hanggang pagpapatawad. Amen! Amen. Kaya pagka nagkasala yung kapatid mo, pinatatawad na kita. Ganun po yung sabihin po natin. Kasi wala kang choice eh. Kundi tayo po yung magpatawad. Amen! Di lang po nakakagawa ng 7 beses maghapon yung kapatid natin. Kumisan ka, hindi ka nakikita eh. Paano siya magkakasala sa iyo? At tapos kung minsan lang nang magkasala sa iyo, ayaw mo nang makita sa church.
Dati, dito ka nakaupo. Katabi mo, kukawin mo, upo doon sa kabila. Isang beses pa lang, ha? Kaya sabi ng Diyos, 77 times. So, ganun po yung gusto ng Diyos na maging attitude po natin bilang mga mananampalataya ng Diyos. Para po, sabi nga, makita po ng mga tao na tayo po yung mga alagad ng ating Panginoong Jesus. Wala akong magagawa, kapatid mo siya. Amen. Masaya po ba tayo sa mga kapatid natin? Amen. O kapag nakita mo yung kapatid mong isa, ayaw mo, nawawalan ka ng kaligayahan sa buhay. Dapat maging masaya ka kasi magkikita din kayo sa langit eh. Amen. Dito ayaw mo makatabi, pagdating doon sa langit, sabi ni Lord, kayong dalawa, magtabi kayong dalawa. Alam na Diyos yung mabuti at makakabuti sa buhay natin. Kaya kayo pa lang, dito pa lang sa lupa, ma-develop na po tayo doon sa salitang pagpapatawad sa ating mga kapatid sa kanilang mga nagawang kamalian. Kasi yun po talaga yung buhay natin. Kaya si Peter, nagtanong nga po siya, sabi niya, Lord, itong kapatid ko na to, ilang beses ko po ba siyang patatawarin sa kanyang kasalanan? 7 beses po ba? Siguro yung kapatid niya na kasama sa pananampalataya, may kahinaan, o kaya minsan pasaway yung ugali. Kasi wala naman po talagang perfect. Halimbawa, 12 kayong magkakapatid sa pananampalataya, yung 12 disciple, yung mga kasama niya siguro ng panahon na yon, may mga may iba-iba po silang ugali. Kaya nagtanong po si Peter. Si Peter po kasi siya, agresibo. Pabigla-bigla kung minsan. Gusto niya yung mga kapatid din niya, pabigla-bigla. Hindi naman po ganun yung ugali ng mga kapatid. At kung minsan may mga kapatid siya na kasama din na nagkakamali. Kaya ganun po yung attitude po ni Peter. So ganun din po kung minsan tayo, di ba? May mga gusto tayo, ito yung gusto natin. Kaya lang, nakita mo yung kapatid mo, mabagal-bagal. Gusto mo agad yung kapatid mo, ikaw, dahil ikaw, mabilis kang lumago sa pananampalataya, gusto mo agad itong kapatid mo, lumago agad. Wala kang magagawa. Mabagal siya talaga lumago sa pananampalataya. Kaya ano pong gagawin natin? Alalayan po natin siya, abutin po natin siya, at sa kanyang kamalian, tawarin po natin siya. Amen! Amen. So, yun po yung gusto ng Diyos sa buhay po natin bilang isang mananampalataya po ng Diyos. Sabi ko nga, yun po yung isa sa diwa po ng Pasko. Kung bakit isinilang si Jesus, kung bakit iligtas yung tao at mapatawad yung kasalanan po ng kaya po yun, pagkapatawad. At least po, yung Panginoong Hesus, binanggit po niya sa Matthew 6:14. Sabi niya dito, sapagkat kung pinatatawad ninyo ang nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Kung di ka pala nagpapatawad, hindi ka pinatatawad ng Diyos. Kung ikaw ay nagpapatawad, ikaw po ay pinatawad na ng Kaya tayo bilang mga mananampalataya po ng Diyos, sabi nga po ni Apostol Pablo, bago dumating yung gabi, humingi ka na ng tawad at ikaw ay magpatawad. Kasi yun po yung utos po sa atin ng Diyos. Kasi kung di ka po nagpatawad, hindi ka pinatawad ng Diyos. Kung ikaw po ay nagpatawad, ikaw po ay pinatawad na po ng Diyos. Kaya mahalaga po yun. Makita natin yung salitang pagpapatawad upang tayo po ay patuloy na patawarin sa mga kamalian o kahinaan na ating po nagagawa. Yun po yung salitang pagmamahal o pagpapatawad sa ating mga kapatid. At panghuli, mabilis po kayo, yung pagtulong sa pangangailangan. Yan, po yung maganda. Malapit na po yung Pasko, ha? Sa Santiago, sabi po dito, pagtulong sa pangangailangan. Malapit na po yung Pasko. Amen. Sabihin mo sa iyo katabi, malapit na yung Pasko. Malapit yung Pasko.
Ang sabi dito sa Santiago 2:15. Halimbawa, ayun, Pasko, malapit na po yung Pasko. Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayang kanawa ng Diyos, magbihis ka, magpakabusog. Ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan. Ano ang silbi niyaon? So sa buhay po pala natin, bilang isang mananampalataya ng Diyos, ang sabi dito ng Biblia, kapag nakita mo yung kapatid mo na walang maisuot, walang makain, kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayang kanawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan, ano ang silbi niyon? Wala. Yung kapatid po natin, ngayong Pasko, halimbawa, ang dami namang ham sa bahay ninyo, bahaginan mo naman yung kapitbahay mo sa Panginoon. Amen? Baka umabot pa na isang 13 yung ham mo, nasayang lang. Diba? Eh tapos ikaw, dami naman na ikaw ulam, asawa, dami naman na ikaw ham. Alalahanin po natin yung mga kapatid po natin walang pambili ng ham. Amen? Yung po bang kumakain ka, masaya-masaya ka, hindi yung kumakain ka pa, hindi ayaw pumasok sa ano mo, sa Ulan. sa mulan mo. Kasi naaalala ko yung kapatid mo, hindi mo siya binigyan. Amen po ba doon? Tapos yung mga damit natin, hindi naman po naisusot sa aparador, hindi naman po nalalapas sa aparador. Eh, matagal na pala. Baka pwede po yung ipa-regalo. Amen. Huwag naman po yung may ano dito, yung Maria Clara noong unang panahon. Kasi wala na po sa uso yun. Yung po bang ganon? Amen! Ikaw, lagi ka nakabago, yung kapatid mo, nakita mo na hindi nakapagsusot ng bago si Iba. Bilang ako nga ng bago. O kaya, may mga regalo ka na napakarami sa bahay, hindi mo naman naisusot, bago pa. Bakit hindi po natin ibigay? Amen po ba doon? Kaya mga kapatid natin mga babae, nakita natin si sister, lagi yun ang nakikita ko sinusot, yung ulit ko may bigay nga to, bagay sa kanya, magandang tingnan, di ba? Yung ibibigay naman po natin, yung po bang kapag tinignan mo, tuwa-tuwa po yung binigyan po natin. Amen! Baka po, kaya po ibinigay kasi ikaw mismo ayaw mong isuot. Tapos sasabihin mo doon sa kapatid mo, sister, ba't hindi mo sinuot? Ayaw ka lumabas ng bahay. So, ibigay naman po natin yung tuwan-tuwa po yung ating mga kapatid. Amen po ba doon? Okay, tuloy pa po tayo. Sa aklat po na, dinagdag ko po ito. Dinagdag ko po. Ito ang aklat po ng 1 John. Wala po ata dyan. Hindi na po siya kasama. Sa 1 John 2:17. Ayan. 16. Sabi dito natin nalalaman, 1 John 2:16 to 18. Sabi niya, dito natin malalaman ang pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin, kaya dapat din namang ialay natin ang ating buhay sa mga kapatid. Kapag, sabi naman po dito, kapag nakita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid, nakita mo daw, ba, may kaya ka, nakita mo yung kapatid mo na nangangailangan. Kanina, yung maisuot naman po kanina, di ba? Yung maisuot, makain. Ngayon naman po, nangangailangan. Sabi niya, kapag nakita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagkaitan niya ito ng tulong, masasabi ba niyang siya ay umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa.
Bakit nakita mo yung kapatid mo talaga nangangailangan at tinumbig ka ng Diyos, huwag po nating pigilan. Amen. Kahit magkano lang, yung kakayahan po natin, hindi naman po natin sinasabi dito na ibigay mo po yung lahat ng nasa iyong pitaka. Kundi ang sinasabi po natin, doon sa ating mga kakayahan, yung po bang pinumbig ka ng Diyos, na tulungan mo yung kapatid mo na nangangailangan. Kasi gusto ng Diyos talaga, nandun po yung pagmamahalan ng bawat isa. Hindi lang po tayo masagana, kundi gusto ng Diyos, lahat po ng tao, lahat ng kapatid mo ay maging masagana. Sabi ko nga, kung pinagpala ka ng Diyos ng kasaganaan, isiyan po natin yung kasaganaan. Para naman dumating po yung panahon, yung kasaganaan, doon sa kasaganaan po natin, na itaas yung pangalan po ng ating Panginoong Jesus. Kapag nakita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagkaitan niya ito ng tulong, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? So, hindi daw po. Kaya kapag inabutan mo yon, ang laking tuwa niya. Ay, what? Ay, sister, thank you. Talaga, ang Diyos buhay. Bakit? Alam ng Diyos talaga. Alam mo, nangangailangan talaga ako ng pera eh. Hindi lang ako makapagsabi. Ikaw talaga yung ginamit ng Diyos para patugunan yung pangailangan ko. Di ba yung tao tuwa? Sa hindi niya inaasahan, natulungan po natin siya. Amen! Kaya sabi nga, bilang mga mananampalataya ng Panginoon, sa aklat po ng Galatia, chapter 6. Sabi niya, sa Galatia, chapter 6, verse 10, kaya nga, basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Yung kapatid mo sa pananampalataya, huwag mong kalilimutan yan. Tulungan po natin yan. Amen? Kasi yun po yung kalooban ng Diyos. Sabi niya dito, kaya nga, basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Kapatid mo yun eh. At yan po yung panghabang buhay mo makakasama pagdating ng panahon. At dito po sa uling talata, sabi dito ng Bible, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Mga minamahal, kung ganon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Kailanman wala pang tao nakakita sa Diyos. Ngunit kung tayo nagmamahalan, nasa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Kaya sa buhay po natin, bilang isang mananampalataya ng Diyos, sabi nga maging tunay yung pag-ibig natin sa ating mga kapatid. Kasi yun po yung utos sa atin po ng Diyos.